Good morning na naman sa inyo, mga ka-vlogs. Ako to si Martin, nagpapapansin. Kumusta po tayong lahat? At ako nga ay nagdidilig ng aking mga halaman para naman hindi magiging tigang at ready to harvest soon. Dito pa lang sa amin ngayon ay spring, sa ibang mga bansa papunta na sila sa winter, kaya autumn naman sa bandang Germany, sa America, sa Canada. Pero since nasa land down under kami, is the opposite. Anyway, magkano ba ang minimum wage dito sa Australia? Maraming nagtataka at maraming nagtatanong kung magkano ba ang iniipon namin bilang OFWs dito. According sa Australian government, ang minimum wage per hour ng isang adult worker ay 23.23 sa buong Australia. Yan lamang ay ang base rate. At kung i-convert mo yan sa peso, sa palitang 37 pesos per dollar, yan ay nagkakalahagan ng 850 pesos. So yun ang sinabi ng Australian government na dapat 23.23 ang minimum wage ng isang adult. So iba't ibang factors ang nakaka-effect sa bawat iniipon ng isang worker dito sa Australia. So first factor is kung ano ang trabaho na ginagawa mo dito. Kung ikaw ay isang cleaner, kung isa kang waiter sa mga restaurant, or isa kang educator, isa kang nurse. So of course, iba't ibang qualification, iba't iba rin ang minimum wage na nire-require ng Australian government. So yun, doon naka-base sa $23 at may dagdag pa yan kung ikaw ay casual or full-time. Diyan sa Pilipinas, di ba may contractual tayo at saka may mga full-time workers tayo at saka may mga government workers tayo. Kumbaga dito rin may yun yung mga factors kung ano yung mga sinasahod ng mga bawat empleyado. Pag casual ka, ito yung mga sinasahuran ka lang bali per week at wala kang mga benefits like annual leave, sick leave, or mga holiday pay, or yung mga birthday leave. Mababayaran kapag birthday mo. Kumbaga, nababayaran ka lang per hour. Wala kang mga benefits like annual leave, sick leave, at iba pa. Pero kahit na casual worker ka, mas malaki naman ang per hour mo compared sa mga full-time workers. Tawag na casual loading, which is 25%. Kung ikaw ay full-time worker na nag-earn ng $100 per hour at ikaw ay at sa casual worker naman may 25% ka na dagdag sa base rate na $100 compared sa full-time worker. For example, ang full-time worker ang per hour niya is $100, ikaw na may 25% casual loading ay may na-earn ka na $125 per hour. Example lang yon. So, since ang minimum wage dito sa Australia ay 23.23 at ikaw ay casual, may dagdag pa yun na 25% of the base rate, nag-earn ka siguro ng mga $27 per hour. So, that is about almost almost $1,000 na, o 1,000 pesos sa conversion. At ulit, may iba't ibang factors na nakaka-affect sa iyong salary. So, kung ikaw ay walang qualification or may mga certificate ka, may diploma ka, or may bachelor's ka, may mga certain minimum wages kung iba't iba ang iyong, kung depende sa, alam mo yun, sa qualifications na meron ka. But of course, bilang international students, we always start from the bottom. It's not very easy for us na makapaghanap ng mga trabaho na high-paying agad or may mga malalaking increase na agad-agad. We have to start from zero talaga, earn our way back to the top para naman ma-establish namin ang ang mga buhay namin dito sa Australia. So, kung i-convert mo na isa kang casual worker dito sa Australia, wala kang sick leave, wala kang annual leave, at nagtratrabaho ka ng around 38 hours per week, that's the time na allowed ang international students na mag-work full-time
nakakapag-earn ka ng around $900 to $950 per week. So, malaki na yun pag i-convert mo sa Pilipinas. How about dyan sa place mo? Saan ka man? Sa Pinas ka man or dito sa America or dyan sa Canada? Magkano ang minimum wage sa inyo? But again, ang daming factors ang nakaka-affect kung malaki nga ba or hindi ang sahod na yan. Depende sa perspective, depende kung paano natin tingnan at yung mga cost of living at saka yung lifestyle natin. For some, para sa mga marami, sobrang liit ng sahod na yan. Sobrang liit ng minimum na sahod na yan kasi alam naman natin ngayon dahil sa inflation, tumaas na rin lahat ng mga bilihin kahit pa dito sa Australia at sa iba't ibang parte ng mundo. At ikaw kung nagbabalak kang maging international student dito at nag-a-apply na, yun, tsaga-tsaga lang. Ako nga, hindi agad-agad nakahanap ng trabaho na, alam mo yun, binabayaran ang tax kasi medyo mahirap din nung time namin. So, hopefully, medyo maganda ang condition ngayon dito at depende rin sa iyo yung mga diskarte mo, paano ka maghanap ng mga trabaho, tsaga-tsaga lang talaga, doon ka mamumuhunan. So, ayan na nga. Please comment down below pag may mga tanong pa kayo. Like and follow me as well, please. Thank you so much. Bye!